Monica POV. Alda, ikaw na muna ang bahala rito, sabi ko, habang tinutulungan niya akong ihanda ang aking mga gamit. Nasa hospital pa rin si Dad, at kailangan ko siyang puntahan. Hindi na rin ako mapalagay at kailangan kong malaman ang kanyang kondisyon. Hindi ko lang inasahan, na magiging ganito kabilas ko kailangang umalis sa El Amadeo, na halos mawala na sa isipan ko ang iba ko pang maiiwan dito. Tumango naman si Esmeralda, pinapasok na rin ang iba ko pang damit sa aking malita. I will stay in Manila for longer than I thought. Sigurado rin namang hindi ko maiiwan si Dad pagtapos nito, at kakailanganin ko siyang samahan, hanggang sa maging maayos ang lahat. Oo, Senorita, sabi ni Alda, at may pag-aalala rin. Tumango ako. Abala ako sa pagkuha ng iba ko pang gamit, at inilalagay ang mga iyon sa isang kahon. Napatigil akong muli, nang mahawakan ang kwintas na ibinigay ni Darius, pati na rin ang card na mula sa kanya. Humigpit ng kaunti ang hawak ko rito, at napakurap lalo na ng masagi ng paningin ko ang isang trash bin sa aking kwarto. I sighed, iniisip ko pa lamang na gawin iyon, ay naramdaman ko na rin ang kirot sa aking puso. So, even if it hurts, pinili kong itago iyon sa aking palad, at hawakan ng maigi. I decided to keep it, at maayos na inilagay ang mga iyon sa loob ng kahon ng mga kagamitan ko. Oo nga pala, Senorita, hindi ba kayo magpapalam kay Darius? Tanong ni Alda, kaya natigilan ako, at napatingin sa kanya. Sumilay naman ang banayad ng ngiti sa mga labi niya. Ilan lamang ang nakakaalam sa kasal namin ni Darius, at bilang pinagkakatiwalaan nitong bahay ay alam rin iyon ni Alda. Baka mag-alala ang asawa mo sa iyo, Senorita, sabi niya. Bumuntong hininga naman ako, at naramdaman ang pait sa aking dibdib. He's busy. He doesn't care. At baka di niya alam ang nangyayari ngayon, sabi ko na lamang, at tinatapos na ang paglalagay ng mga gamit ko. Ano ang ibig mong sabihin, Senorita Monica? Hindi ba't binisita ka ni Darius dito noong isang gabi? Bago ako mamalengke noong umaga, ay nandito pa siya, nagtatakang sabi ni Esmeralda. Dahil doon ay natigilan ako, at napalunok. Hindi ko alam kung bakit pero nakaramdam ako ng kaba. My heart skipped, and I felt the tingling sensation in my stomach. Pumunta si Darius rito. Ibig sabihin hindi panaginip ang una niyang pagkausap sa Kin. Pero parang napanaginipan ko rin siya kagabi, totoo rin ba iyon? O iyon ang panaginip lang? Nandito siya. Halos pahina kong tanong kay Esmeralda. Nang isang gabi, Senorita, pinapanhik ko na lamang sa kwarto ninyo. Hindi nyo ba alam? Gusto ko tuloy itanong kung nandito rin ba si Darius kagabi, pero imposibleng masagot ni Esmeralda, dahil buong maghapon siyang wala rito kahapon, dahil sa palem niya sakin. Mukhang alalang-alala sa iyo ang asawa mo, Senorita. Kaya nga kahit alam kong ayaw mong magpadisturbo, ay pinatuloy ko na para may tumingin na rin sa lagay niyo, lalo na't ayaw ninyong makipag-usap, sabi ni Alda, at tila nang hihingi ng pasensya ng ngumiti. Binalik ko ang tingin sa ginagawa, sinisikap na gawing normal ang puso ko, na tila nagwawala sa nalaman. Ibig sabihin niyakap niya talaga ako. He really said sorry, at sinabi niyang mahal niya ako. Totoo nga kaya iyon? O nililinlang na naman ako ng sarili ko, at gumagawa ng mga salita na hindi niya naman talaga sinabi. Huwag niyo sanang masamain, Senorita, pero tingin ko ay mabuti kung makapagpaalam kayo sa asawa niyo. Baka maghanap iyon, at mag-alala sa inyo, dagdag pa ni Alda. Hindi naman ako makasagot, hindi ko alam kung paano ko gagawin iyon. It's not even sinking into me yet, na ikinasal na kaming dalawa. At dahil iyon sa kagagawan ko. I'm so tired, Alda. Parang hindi ko pa yata kayang harapin si Darius, sambit ko na lamang, at malalim na napahinga. Siguro nga mas makababuting hindi na muna kami magkita. Nakontento na lamang ako sa laman ng aking mga panaginip. Kayo ang bahala, Senorita. Basta't mag-iingat kayo sa Maynila, may lungkot na sabi ni Alda, na hindi na pinipilit ang bagay na iyon. I just smiled, binalika ng tingin ng kwintas, na ngayon ay nasa loob ng kahon. Kahit iyon ang sinabi ko kay Alda, hindi ko pa rin mapigilan, na maglaro sa isipan ang sinabi niya, na kausapin ko muna si Darius.
Nagdadalawang isip ako, at may nagtutulak sa akin na makipag-usap sa kanya, pero may parte ring kinakabig ako pabalik mula sa balak na gawin iyon. Ako lamang mag-isa ang bibiyahe patungong Maynila. Tinulungan na ako ni Alda na ipasok sa loob ng sasakyan ko ang aking mga gamit, at noong matapos na iyon ay niyakap ko siya. Kailangan ko nang umalis, Alda. Salamat sa tulong mo. At kapag may nangumusta tungkol sa mga Pimentel, pakisabing may inaasikaso lamang sa Maynila, paalala ko. Tumango naman si Alda, tila naluluha rin sa pag-alis ko. Mag-iingat kayo, Senyorita. Sana maging maayos ang lagay ng Don. Ngumiti ako, at tinanaw ang malaking bahay ng mga Pimentel, hindi ko mapigil ang makaramdam ng lungkot, na iiwan ko na naman ito. But this is, and will remain, my home. Hindi ko man alam kung kailan, alam kong babalik din ako rito. Ang bawat sulok ng bahay na iyon, ay may malaking parte sa aking memorya. I will surely miss El Amadeo once I'm settled somewhere else. Dahil wala kailanman ang papantay sa lugar na ito. Salamat ulit, Alda. Mauuna na ako, sabi ko at binitawan na ang kanyang kamay. Sumakay na ako sa kotse, at inisang tingin muli siya at ang bahay namin. Ingat, Senyorita Monica, paalam ni Alda, at tinanaw ang unti-unti ng paglayo ng aking sasakyan. Hinatid niya ako ng tingin, at kumaway rin ako bilang paalam. Habang nagmamaneho ako, at nadadaanan ang bawat parte ng lupain ng lugar na ito, hindi ko maiwasang lalong makaramdam ng lungkot at takot para sa darating na pagbabago. Magulo pa rin ang isip ko, at ramdam na ramdam ko ang tila malaking puwang sa aking dibdib. Habang nasa gitna ng pagmamaneho, ay napadaan ako sa malawak na lupain ng mga Escudero, hindi ko mapigil ang tanawin iyon, parang may magnet na humihila sa akin para pumunta roon. I swallowed the lump on my throat. Namalayan ko na lang na huminto na ang kotse ko sa rancho ng mga Escudero. Humigpit ang hawak ko sa manibela, nang makita sina Mang Ador na naroon, at ilang pang trabahador, pero hindi ko natano si Darius. Kumabog ang dibdib ko sa kaba, hindi maintindihan kung gusto ko ba talaga siyang makita, o mas mabuting hindi na lang. Pagbaba ko sa sasakyan, halos lumubog pa ang heels ko sa putik. Hindi na masakit sa balat ang init ng araw, at sa katunayan, ay papalubog na naman ito para matapos ang isang araw. Oh, Monica, si Mang Ador nang salubungin ang pagdating ko, nagtataka sa biglaan kong pagpunta rito ng ganitong oras. Napalunok ako agad, naghanap ng kaunti sa paligid kung matatanaw ko si Darius, pero nanatili akong bigo. Si Darius po, pagtatanong ko, nako, si Darius ba kamo? Wala rito, Monica. Ang alam ko ay nasa bayan si Darius ngayon, at wala rin sa mansyon, sagot ni Mang Ador. Kaalis niya lang din. Hindi na kayo nagpang-abot. Napayuko ako, nakaramdam ng kaunting kirot sa aking dibdib, sa narinig. Parang bumagsak ang mga balikat ko. Pero sa huli ay tumango na lang. Ganoon po ba? Sambit ko na lang. Lumapit si Aldrin kaya siya ang nakausap ko. Oh, Monica, saan ang lakad mo? Tanong nito. Ngumiti lang ako, wala nang panahon para magpaliwanag, dahil siguradong masusundan iyon ng mas marami pang tanong. I badly need to go. Aldrin, may hihingin sana akong pabor sa you, napapalunok na sabi ko, nagmamadali na talaga. Mukhang napansin niya iyon, kaya maging siya ay napaseryoso na rin. Ano iyon, Monica? Pwede mo bang sabihin kay Darius na kailangan kong pumunta sa Maynila? Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. May importante lang akong kailangan asikasuhin, at hindi pwedeng ipagpaliban. Napatango agad si Aldrin, tinitigil ang trabaho para lang kausapin ako at pakinggan. Oo naman, Monica, at pwede bang pakisabi rin na napalunok ako para pawiin, ang tila biglang nagbara sa aking lalamunan. Naramdaman ko ang pagsagitsit ng hapdi sa aking dibdib. Tiningnan ko si Aldrin na tila nakukuha na ang mga gusto kong sabihin. Pakisabing, sorry, at mahal na mahal ko siya. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagtapos nito, pero sisikapin ko na ayusin kapag kaya ko na, that I promise I'll pay for my mistakes. Pamatak yung luha ko. Hindi ko alam kung kailan pa iyon, at hindi ko alam kung gaano katagal ang kailangan ko,
para magkaroon ng lakas ng loob na patawarin ang sarili, ang mga taong nakapanakit, at kung paano ko rin hihingiin ang kapatawaran sa kanila. I don't know how much it'll take for me to heal from all these things. At hindi ko alam kung paano ko rin babaguhin ang nangyari na. Kung anong gagawin ko tungkol sa aming kasal ni Darius, ngayon na aalis ako, pero hindi iyon ang kailangan kong intindihin sa ngayon. My father needs me more. Makakaasa ka, Monica. Sasabihin ko iyan kay Darius, sabi ni Aldrin. He gave me a friendly hug, and tapped my shoulder. Humikbi ako nang napahiwalay. Paabi kay Hazel, mag-iingat siya lagi. At kayo ring lahat. Ikaw rin, Monica, sabi ni Aldrin, at sinisigurado na may paparating niya ang gusto kong sabihin, at malaki ang pasasalamat ko sa kanya, na hindi niya na ako tinanong pa sa nangyayari. Inisang tanaw ko pang muli ang rancho, bago tuluyang pinaandar na ang sasakyan ko palayo. Habang tinatahak ang daan, na napapagitnaan ng malawak na berdeng lupain ng El Amadeo, at ng mga puno ay halos manlabo ang mga mata ko sa luha. Even more so when I took a one last glance of the house Darius gifted to me. Nang madaanan ko iyon, napangiti ako ng malungkot. I stopped my car for a bit, para matingnan ito, lalo sa huling pagkakataon. Ayaw kong makalimutan ang bahay na ito, kahit ilang panahon pa ang lumipas. Nang nagsimula ng pamatak ang ulan, at kailangan ko na talagang umalis, binuhay ko ng muli ang makina ng aking sasakyan. Tiningnan ko ulit ang bahay na iyon, at sa paghinga ng malalim, ay pinili kong paandarin na ang sasakyan para makalagpas na rito. Sa pag-andar ng sasakyan ko palayo, walang kasing hirap na hindi tumano pabalik. But I did it. I succeeded on not looking back. Habang patuloy na nagmamaneho, hindi ko pa rin mapigilan ang malakas na kabog ng aking dibdib, umaasa na may susulpot na sasakyan, at sasalubong sa daan, umaasa na baka sasakyan iyon ni Darius, at baka may tsansang magkita pa kami ngayon, bago ako umalis. Panay ang lingga ko, nag-aabang at baka sakali, at nang may isang sasakyan ang dumating, ay lalong lumakas ang pintig ng puso ko, pero nang makitang hindi iyon sasakyan ni Darius, at nagtuloy-tuloy lamang ito palagpas, napahinga na lang ako ulit ng malalim. Hanggang sa lumagpas na ako sa Arco, kung saan nakaukit ang pangalan ng hasyenda, walang Darius akong nakasalubong. Tila bumagsak ang mga balikat ko. Napakagat ako sa aking lobby, at sumuko na sa pag-asa na makita pa siya. I wish I could see him one more time. And when I do, I wish to have enough courage to face him, na sabihin sa kanya yung mga sinabi ko sa panaginip ko. At gusto ko ring sabihin sa kanya, na kapag bumalik ako, I promise I'll have the courage to finally let him go, from all the things I've caused him. Huminga ako ng malalim, at sa huli, piniling umalis na. When I arrived in Manila, sa hospital kung nasaan si Dad, ay nakausap ko rin agad ang doktor. And they said he has cancer. Stage 3 yun, at kailangan niyang dumaan sa mas malalim na proseso ng mga gamutan. Kinausap ko si Dad tungkol doon, at lalo akong nasaktan nang malaman ko, na matagal niya na pala iyong alam, at lihim na siyang nagpapagamot dito sa Maynila. Kaya niya rin ba ako pinadala sa El Amadeo? Naging isa ang pasya namin ni Dad, dahil ayaw niya rin dito sa Maynila, at para mas maging mabuti ang kanyang paggaling. Pinili namin ang desisyon na pumunta sa ibang bansa, at doon mamalagi. Mas magiging mabuti ang lagay ni Dad doon. They have more advanced treatment, at bukod pa roon ay naroon pa ang ilang kamag-anak ni Daddy. May pinsan din akong babae na naninirahan sa Amerika. Mahirap ang desisyon na iyon, pero iyon ang makabubuti. Paano ang asawa mo, iha? Tanong ni Dad, tutol pa rin siya sa desisyon kong sumama, pero hindi ko kaya na malayo kay Dad, at hindi siya masamahan sa pagpapagaling niya. I can't afford to lose him, marami na akong mahal sa buhay na nawala, hindi ko na kaya kapag pati si Dad ay nawala rin sakin. Ngumiti ako ng mapait, habang hinahanda ang pagkain ni Dad, habang nasa hospital bed siya. I don't know, Dad, pwede kong ayusin ang papeles, habang nasa ibang bansa ako, mapait kong sabi, at napapayo ko wala sa loob ang mga salita dahil alam ko. Mahal ko si Darius sa loob ng kasal na ito, but I can't be unfair to him forever. Hindi ko siya maaaring singilin habang buhay,
sa sakit na naramdaman ko sa pagmamahal ko sa kanya. Alam ko, kailangan kong ibigay ang kalayaan niya. Pero hindi ko itatangging napakahirap yun, because I didn't go to miles just to lose Darius again. But someday, I know I'll be able to do this with courage even if it hurts. Naging mabilis lamang din ang proseso. It didn't take us long before we could finally leave the country at makapag-move sa United States. Noong nasa eroplano na kami paalis ng bansa, hindi ko mapigil ang pagmasdan ang lugar na iniwan, hanggang sa takpan na iyon ng mga ulap, nang nakikipagsabayan na kami sa himpapawid. I closed my eyes. Darius, kapag nagkita ulit tayo, pangako, may sapat na akong lakas para palayain ka. And when that happens, I still promise I'll keep you in my heart. Congratulations on your graduation, cousin. Bati ni Trina sa tawag, at sumabog ang isang makulay na confetti. Hindi ko maiwasang ngumiti, habang pinagmamasdan ang nababaliw ko ng pinsan mula sa screen. Thank you, Trina. Nalukot agad ang kanyang mukha, pagtapos maubos ng nahuhulog na confetti, at napatingin sa sahig kung saan ito nagkalat. Pinakita niya pa iyon sa akin sa camera L, na lalo kong ikinilang-iling. I'm so proud of you na kahit tamad akong maglinis, ay talagang nagpasabog ako ng confetti rito sa kondo ko. Nangingising sabi niya, at nilapag na ng maayos ang phone para makita ko siya. Mabuti pa ako nililinis ang kalat ko, iyong boyfriends mo kaya, naglilinis ng kalat pagtapos magpaputok. Sumimangot ako, lalong lumaki ang ngisi ni Trina, sabay banghalit ng tawa. Oh, I forgot, you don't do boyfriends anymore. You're married. Kapag ba ginawa mo yun, ay kakasuhan ka ng adultery ni. Bago ko pa ulit marinig ang pangalan na kanyang babanggitan, nagsalita na ako. Stop it, Trina. I'll just see you in Manila in 3 days. What's your wish for your graduation? Pagtatanong ng pinsan ko, at muling sumili ang nakakaloko niyang ngisi. Graduation. Is that a thing? Lalong umikot ang mga mata ko. Stop talking about make love, Trina. Panipi. Nagkibit balikat siya at ngumisi lamang. Pumikit ako ng mariin, para pahabain ang aking pasensya sa pinsan kong ito. Hanggang sa marinig ko na lamang ang doorbell dito sa aking bahay. Wait, Trina, I think may delivery ako, sambit ko at lumabas muna. Tama nga ako, I had a parcel. Ano kaya ito? Wala naman akong in-order, What is that? Order ka ng toy. Is that a vibrator? Ang sunod-sunod na tanong ng pinsan kong, wala na talagang laman ang bibig, kung minsan kundi kabastusan. Will you please stop, cousin? Wala nga akong order, Hindi ko alam kung ano ito, sabi ko, at naupong muli. Open it. Pero paano kung bomba iyan? Oh, God? Monica, buti hindi kita kasama ngayon. Sabi niya na tila iyon lang ang mahalaga, hindi ko na pinakinggan pa ang mga karpritsyo ng pinsan. I'm really curious, kung ano itong dumating, na sakto pa sa graduation ko kanina. Probably a gift, pero sino naman ang magpapadala sa akin dito? Pinanliitan ko ng mga mata ang pinsan ko, habang binubuksan ko ang dumating na delivery para sa akin. But Trina just shrugged her shoulders. Hindi yan galing sa akin. Kung reregaluhin man kita, vibrator iyon, at iaabot ko sa iyo mismo, sabay hajijek niya. You're really crazy, Trina sambit ko, naabala na sa pagbubukas ng kahon. Nang mabuksan ko iyon, lalong dinaga ng kaba ang aking dibdib. Wala man lang kasing nakalagay na kung ano-ano rito. It's just a plain black box. It's so black. Huwag mo na kayang buksan. Baka bomba, sabi ni Trina na pinapatutok na ang camera sa laman ng box, na animoy mapipigilan niya kung bomba nga ang laman yon. Binuksan ko na lamang ang box. I bit my lip, at kinuha ang pang-ipit ko sa nakabon kong buhok, na parang kasing talas ng dagger. Pero ibinaba ko rin iyon, nang makitang normal lang naman ang laman. Anong laman? Na-e-excite na tanong ni Trina. Nangunot ang aking noo, at habang chine-check ang laman ng mga ito, ay lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko, pamilyar na pintig ng puso na iisang tao lang ang rason. It's a graduation gift, Trina, sabi ko habang tutok ang mga mata sa laman nito. It's a bracelet,
na isang tingin ko pa lang, ay alam ko nang hindi biro ang presyo. Napakurap ako at dahan-daang kinuha iyon. Lalong kumabog ang dibdib ko, nang makita ang initial na pendant nito, isang letra. Isang letrang makahulugan para sakin, magmula pa noon. Kinagat ko ang aking lobby, at tiningnan ang iba pang laman. Mayroong flower hairbow roon, na kulay pula katulad ng mga hairbows na pag-aari ko noon. At nang madampat ko ang isang card doon, lalong lumukso ang dugo ko, at parang tatalo na ang puso ko, palabas sa aking dibdib. Congrats on your graduation. Wish time can go faster. Miss you every day. Walang nakalagay sa dulo, kung kaninong greeting ito, hindi katulad ng ibang mga graduation gift na aking natanggap, na halos karamihan ay galing sa mga katrabaho, at kaklase ko. But this one, it's anonymous. Pero ito yata ang natatanging graduation gift na natanggap ko, na hindi mawaglit-waglit sa aking isipan, simula nang matanggap ko. Hindi ko na sinabi pa kay Trina kung sino ang nagpadala, kahit may ideya na ako kung sino. But he's in the Philippines, right? Bakit nag-abala pa siya? Is he not busy? At kumusta na nga ba siya? What are you doing here, Monica? You need something. Pagtatanong ni Eros, my friend here in the US, nang bisitahin ko siya matapos ang ilang linggo, na hindi pa rin ako mapakali roon sa nagpadala ng graduation gift. Eros is my guy friend here. He's a lawyer, at siya ang may hawak tungkol sa annulment, na matagal ko nang gusto. We also met through common friends, during my stay in the university. Ngumuso ako, at naupo sa couch sa napakalaki niyang opisina. Nakita ko sa malaking flat-screen television na nanonood siya ng car racing. Yeah, I'm just really bothered, sabi ko sabay kibat balikat. Pero mukhang hindi nakikinig si Eros, sa mga kapritsyo ko dahil sa pinapanood. Nangungunot pa ang noo, habang tinitingnan iyong mga nakaka-stress, na pagkabig ng manibela ng car racer na sinusundan. I sighed, that's such a wrong turn. Masyadong nakakabig ang manibela. Dodulash yan off track. They should practice the right speed on the right angle, komento ko, at pinag-cross ang aking mga braso. Napareklam si Eros, dahil naunahan na ang kanyang sinusundan. Napangisi naman ako, nang makita ang nauna. Magaling iyon. Siguradong ito ang mananalo. Pati tuloy ako, ay nawili sa panunood hanggang sa nag-podium ceremony na lamang, at nang makita ko kung sino ang nanalo roon, ang hinangaan kong sasakyan, napalunok ako, at nakaramdam ng kaunting lamig sa aking tiyan. Nangunot pa ang noo ko ng una. I thought I was seeing things. Pero noong magtanggal talaga ito ng helmet, at pinakita pa mismo sa camera ang racing suit na suot nito, highlighting his manly and tall physique. Nanlaki ang mga mata ko, at napaalis sa pagkakasandal. His hair was a bit messy, but it made him look hotter. Ang itim na racing suit, ay pinagmukha siyang lalaking di naaabot, the type of man you can only take a glimpse of through the screen. Pinadaan nito ang palad sa malambot na buhok, para sukliin iyon palikod, and because of that, his undeniably handsome face, was highlighted more. Ang malalalim na mga mata, matangos na ilong, at pamilyar na mga labi. Napaawang ang mga labi ko sa gulat. My heart skipped, at parang puso ng teenager na biglang nabuhayan, ng iba't ibang uri ng paghanga, pagkahulog, at kung ano pang pakiramdam. Is that? Ngumisi yung lalaki, kausap ang ibang car racers. At alam ko, hindi ako maaaring magkamali. Lumunok ako ng mariin. Lagi kong iniiwasan na mapanood si Darius, kahit saan, at kaya rin hindi pa ako nahihilig sa internet, dahil alam ko, ang hirap niyang takasan. Especially now that he's back at racing again. Lalo siyang sumikat. Hindi na lang sa Pilipinas. Girls are being more fond of him. Parang nanuyo ang lalamunan ko, habang tinatitigan ang pamilyar na lalaking iyon, na noon ay sa personal ko pang nakikita, nahahawakan, nayayakap. Nakakasama. And now he's like an unreachable star, I can only watch on the televisions and hear on the radios. Hindi ko kinaya ang lakas ng pintig ng aking puso. Kaya kinuha ko ang remote, at mabilis ko nang pinatay ang television. Nagreklamo naman si Eros. Nanlamig naman ang mga kamay ko, parang nakakita ng multo ng nakaraan.
What's your problem, Monica? Masyado bang gwapo yung nasa TV, na hindi mo kayang tingnan? Sabi ni Eros, at nagrereklamo pa rin. It took me a bit, bago ako napahinga ng malalim. Nakaramdam ng kaunting hilos sa nangyari. Nang makolekta ang sarili, at maharap si Eros, nagsalita na ako. So, how's the paper? Pinirmahan niya na ba? Pagtatanong ko, sa tunay kong sadya rito. Hindi na naman kasi ako mapakali, simula nang magpadala si Darius ng graduation gift. I need to know an update. Ngumisi si Eros at prenteng some andal sa kinauupuan. Surprisingly, he trailed off. Para akong lalong nanlamig, at ewan ko ba, pero kinabahan din ng matindi. Gayong hindi naman dapat, dahil kung sakaling pinirmahan na nga ni Darius, ibig sabihin, I successfully did it. Iyon lang naman ang gusto ko, ang maibigay na ang kalayaan sa kanya, na matagal kong pinag-Kate. Kaya bakit, hindi niya pa rin pinipirmahan? What, Eros? Pagtatanong ko, ngunit napatikim lang si Eros. He didn't sign it yet, sabay iling niya. Natigilan naman ako, lalong naguluhan kung ano ang mararamdaman ko tungkol doon. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa rin pirmado ang annulment paper. Nangungunot ang noo kong tanong. We've sent it a long time ago. Noong pagkatapos maayos, bakit hanggang ngayon hindi pa rin niya pirmado? Ganoon ba siya kabisi, para hindi man lang ito bigyan ng kahit kaunting atensyon? Eros just smirked. Ba't di mo puntahan sa Pilipinas? Baka mapapirma mo, suhestyon niya. Napailing na lamang ako, at napatayo, ayaw entertain ang ideya na iyon. At bakit pa ako pupunta sa El Amadeo, para lang pilitin si Darius, na pirmahan ang annulment papers na iyon? Natatakot ka ba na makita siya ulit? Nangingising tanong ni Eros. Pare-parehas lang talaga sila ni Trina. Nakakatakot ka ba, na baka sa halip na makipaghiwalay, ay mas gustuhin mo pang sa wakas ay magpakaasawa sa kanya? Stop it, Eros. Hindi ba't may girlfriend na ulit iyon ngayon? May bahid ng pait kong tanong. Katulad noon, hindi pa rin siya nawawalan ng babaeng nalilink sa kanya, kahit alam naman ng iba na kasal na siya. Mahirap lang iyon paniwalaan para sa iba, at marami pa ring nagsasabing rumor lang iyon, that Darius Escudero is married. Hindi raw sila maniniwala, hanggat hindi nila nakikita ang sinasabing asawa. Hindi dapat ako nagpapauto sa mga suhestyon ni Trina at Eros, pero hindi ko alam kung bakit sa isang iglap, nasa airport na ako ng Manila, at hinahatak ang aking malita. Kung kailangan kong lumuhad sa harapan ni Darius, para pirmahan ang mga papel na iyon, then fine, I'll do it. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.